Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailanmat inaalimura ng mga praile. Ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong tungkulin. Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino'y hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigyan ng kurikulum sa Katolisismo, sa pamahalaang Pilipino at sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin sa praile bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga Dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataang Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi. Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila, at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsasabing tumutupad ng nakatutok ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya ng hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawang pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan! Iya'y napakabigat na paratang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo'y binibilang sa mga praile o sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at hahangarin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo sa katalinuhan. At ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal? Iya'y mga kasiraang nasuso sa mga magulang, kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Anong malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Sino may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ka pupunta, Isagani? Sa pamahalaang sibil. Titignan ko ang mga paskin at may kisama ako sa iba. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano lulusubing bigla ang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga Aleman na nooy nasa look ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sandatahan ay ikinulong lahat. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga aklat. Nadagdagan pa ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang mga bagay na nakapangingilabot, umungol ng makalawa at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Natakot si Padre Irene at tumakbo subalit nakakapit sa kanya ang patay kaya ito'y nakaladkad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahan kalapit ng pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan.
Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin. Ginang, huwag ninyong kalakasan ang pagsasalita at baka pag hinalaang kaalam kayo. Sinunog ko ng lahat ng aklat na ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pa kapag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang. Nabilanggo rin daw si Isagani? Walang isip ang Isaganing iyan. Hindi naman siya dinarakit kung bakit naparoon at nagpresinta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring dandamin ng bahagya, ngunit hindi magtatagal at pakakasal siya sa isang Kastila.